Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kako. Tira mo kako yung si Percy, kako. Magaling talaga. Talagang kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita. Basta tabloid. Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito naman si Peter Talastas. Magandang umaga po at hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ay muli mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, kasali kayo. Diyan kayo, dito naman kami. Tayo po sabayang napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng ating live streaming. Meron din po tayong bagong website. Pwede ninyong puntahan ang atrymedia.com. At sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas ang ating mga landline. Ang mga numero po ay 412-0288. At ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Hataw sa Balita at Komentaryo. Mahalaga pa ho kaya para sa mga Pilipino ang ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, alam naman ninyo, para lumaya ang ating bayan mula sa mga kuko ng mga dayuhang umalipin at sumakop sa ating bansa. Sugod mga kapatid! Yan po ha? Ang sigaw ni Andres Bonifacio nung araw. Sugod mga kapatid! Ang mga narinig natin ngayon, hindi nasugod Sahod, mga kapatid. Sahod dito, sahod dun Lahat sinasahuran. Klase na mga bayani ngayon diba? O yung mga OFW, yan mga buhay na bayani. Buhay. Meron pang bayani Fernando dyan. Laos na yun. Laos na yun. Baliktad pero dapat ang mga bayani dinadakila yan. Dinadakila. Dito kinikikilan Mga bayaning kinikikilan. Ginagamit yung pangalan sa pangingikil. Award dito. May halaga pa kaya yan sa ating mga Pilipino? Sa nakikita po nating mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kaya natin na itatanong yan. Mahalaga pa ba yung mga yung mga bayani natin para sa atin? Tuwing sasapit ang ganitong petsa, taon-taon, wala tayong ginawa kundi gunitain. At ika nga, di ba, siyempre may mga seremonya yan. Pag ganitong panahon, may nag-aalay ng bulaklak, may sumasaludo, lahat ng klaseng pagpupugay, mga kaibigan, para pugayan ng karangalan. Yung pala, tatayuan na ng tiyanggi. Ating mga bayani. Tatayuan ng tiyanggi. Pagkatapos po doon, tuloy din ang koleksyon. Tuloy din ang yung mga... Kasi po, wala naman tayo nakikita na yung simulain ng mga bayani na itinaguyod nila. Dapat sana pinagpapatuloy ng mga nasa pamahalaan, di ba? Malalagay ba kayo sa pamahalaan kung walang
walang mga nagbuwis ng buhay na bayani, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng sariling pamahalaan eh. Hindi ba? Dahil sa mga bayani natin. Si Quezon nga ano sabi? Ano yun? Mas mamatamisin ko niya na ang bansa natin ay pinatatakbong parang impyerno ng isang Pilipino kaysa parang langit na pinatatakbo naman ng mga anghel. Di ba? Natupad naman yun. Natupad ano? Kaya impyerno tayo yun. Yun. Sino si Lucifer? Pero bago na, andyan ang yung mga OFW natin, tuloy pala yung kanilang mga kilos protesta dun sa Hong Kong. Kailan ba nangyari? Kahapon, nagmarcha sila. Dahil alam mo, sabi nila, hindi sila naniniwalang pinahinto eh. Yung random inspection. Hindi naman pinahinto, pansamantala lang, pinigil lang eh. 'Di ba? Pero itutuloy din po 'yon. Ang sabi nga natin nung Biyernes, 'di ba, kahit wala ako dito, kahit sa telepono lang, napabangon ako kahit medyo masamang pakiramdam natin eh. Hindi ko matiis eh. Na hindi po sabihin yung ginagamit nilang batas eh. Yung sinasabi ni Lina na nasa batas naman daw yung kanilang random inspection na sinasabi kung ano man yung gusto nila. Lalo na yung pagbubuwis. Yung 10,000. Na, hindi dapat lalagpas sa 10,000 yung laman ng na pag lumagpas sa 10,000 ang laman ng isang kahon, papatawan na ng buwis. Kesyo kailangan ang bawat item, halimbawa may t-shirt, hanggang 12 lang yan. Kasi pag lumagpas na, commercial quantity na raw yun, hindi na personal effects. Siyempre, pag sinabi mong commercial quantity, magbubuwis ka na. T-shirt. Paano kung marami kang kamag-anak na gusto mo lahat sila mabigyan, maabutan mo kahit papano. O kaya bawat isang kamag-anak mo, gusto mo 4 na pirasong t-shirt sa bawat isa, iba-iba lang kulay, di ba? Hindi na yun. Yung marami kang gustong bigyan siyempre, pag nanggaling sa OFW, dapat bigyan na natin ng konsiderasyon. Yun naman kapalit lang parang konsuelo na lang yun sa kabayanihan ng mga OFW na nagawa nila sa ating bansa di ba? Dahil kung wala tayong OFW, wala, bagsak tayo. Ang laki ho ng naitutulong nila in terms of remittance ng mga foreign currency. Hindi ba? Na yung foreign currency na yon, baka hindi ho natin alam, una, nagagamit yun para ipambayad sa mga dapat bayaran ng Pilipinas sa mga utang natin na panlabas. Pero, pangalawa, yung pong pera, pinalit. Ipinalit dito. Di siyempre, pakikinabangan yon para nga pambayad. Yun naman perang ipinalit mo ron na peso, na-convert sa peso, dito gagastusin yun Di ba? Dito gagastusin sa bansa natin So pag ginastos natin dito, ibig sabihin, iikot sa ekonomiya natin. Yun ang pinaka-problema natin na hindi nakikita ng iba Tulad sa Amerika. Hindi ba sa Amerika okay sa kanila yung gumastos ka ng gumastos dun. Hindi ba? Kasi yung pera, iikot dun sa ekonomiya nila sa bansa nila. Magagamit dun sa bansa nila. Parang yan din po yung naitutulong ng mga natin, OFW. Dito nagsisirculate yung kanilang kinikita sa pamilya nila, hindi po katulad ng mga nagtatago ng pera sa ibang bansa. Kabaligtaran, Baliktad po Ang mga magnanakaw dito, yun ang sumasabotahe ng ekonomiya Sila nagtatago ng pera sa ibang bansa. At kung meron man sila dito, tinatago Saan? Nagpapagawa sila ng vault. Lalo na nung medyo natutuntun na mga bank account. Kung alam lang ni Bina yun nung una, hindi na siya nagdeposito. Na mangyayari pala yan, di ba?
hindi na sana siya nagbukas ng maraming account. Oo. Si Bong Revilla, kung alam lang niya yan, Oo. hindi niya na ginawa yung ginawa niya, di ba? Tama, tama. Si Jinggoy, ganun din yan. Kaso po mga kaibigan itong kalaban natin talaga na kung makapagpugay sa mga bayani natin, akala mo talagang magigiting pag Alam mo, tumindig, matino. pag humarap sa monumento ni Rizalto tsaka nila Bonifacio, buong giting. Talagang ika nga mga kaibigan, akala mo makabayan. Pero ang deposito nila nandun sa British Virgin Island. O kaya nasa Cayman. Yung mga magkakatabing island yun magkakalapit yun. Kung tawagin yun Caribbean, di ba? Caribbean na countries, di ba? Maliliit na bansa, maliliit na pulo. Island countries. Na ang pinagkakakitaan po nun yung deposito. Whether yan legal, wala naman nagdideposito ng legal dun Hindi mo na maitatago yun doon kung legal yun. Ang talaga nagdideposito ron puro nakaw. Nakaw sa Pilipinas. Katulad nung binulgar ng yung PCIJ. May binulgar sila, di ba? Pero biglang nawala Hindi natin malaman kung bakit nawalan bigla yun. Yung binulgar nila na may deposito si JB Ejercito sa British Virgin Island na umaabot sa kalahating bilyong dolyar. Ang laki, no? Ang halaga. Nakapang kasi doon, pagka nagdideposito po kayo para sa kaalaman nung hindi pa nakakaalam, doon lang naman sa hindi nakakaalam. Kasi lahat tayo entitled makaalam. Tama. Kaya kahit paulit-ulit kami na parang sirang plaka, okay lang ho yun. Di ba? Ang importante ho sa amin, maintindihan lahat. Tama. Yung pong yung deposito ro, ng paraan doon ng pagdideposito, hindi ho personal o individual account. Na katulad dito na mag-o-open ka ng savings account mo. Doon pag nag-open ka ng account, ipapangalan mo sa isang korporasyon. Pero yung korporasyon, syempre may mga tao. Tama. Sa korporasyon. Kung tawagin kundi mga trustees, mga board. Incorporators, mga ganon. Yun. Makapagdideposito ka ng maitatago mo. Hindi sa pangalan mo nakalagay, kundi sa pangalan ng korporasyon, bagamat yung korporasyon may pangalan ka ron. Kaya matetrace mo rin kung sino talaga mga may-ari nung kwan Ngayon, kumikita sila ron sa pamamagitan ng pinakatubo nung dineposito mo, ang kumikita yung bansa. Kasi doon sila nabubuhay, yun ang kanilang state-owned yung mga doon yun ang income ng kanilang gobyerno. Yung 15% ng deposito mo, kada taon yata yun, ibabawas doon sa deposito mo. Tama. Para bilang naman yun, serbisyo at kabayaran mo para maitago mo, ninakaw mo. Ganun po yun. Saka doon baliwala kung active o inactive yung kumpanya mong tinayo doon Importante ron yung perang nilagak mo doon. Kay walang ginagawa yung kumpanya mo, kay Shell Company kay Dami Corporation, wala silang pakialam. Yan ang kaibahan ng OFW. Yung OFW, maghahanap buhay sa ibang bansa. Pagkatapos, yung kinita nila ron, inipon nila, dito naman gagastusin. Hindi ba? Tama. Alam mo, isa sa mga OFW yung hanga ako, yung mga nasa Italy. Yung nasa Italy. Marami na rin Pilipino ron Minsan na-feature yan sa television yung mga OFW ron. Akalain mo mabait ang gobyerno ron sa mga Pilipino. Akalain mo doon yung flyover ginawa nilang squatter. Yung ilalim ng tulay. Doon sila nagtayo ng mga barong-barong. Nagtayo ng mga bahay sila doon na para matitirahan nila Wala naman, hindi naman sila inuhuli, pinapayagan sila ng gobyerno. Hindi pinapaalis ang doon yung mga illegal aliens, hindi. Oo. Pero, alam ba ninyo na kahit ganun ang buhay nila ron, karamihan dyan na natuklasan ko mga taga Batangas, mga Batanggenyo.
Alam mo ba na ang bahay ng mga nagtatrabaho doon sa Italy, Squatter sila dun sa Italy, ha? Oo. dito mga mansion, Oo. ang mga naipapatay yung bahay. Galing, no? O isipin mo yun, imbes na yung mga OFW natin problema sa lipunan. Mm-mm. Ha? Dahil walang trabaho. Di ba ganyan din ang relihiyon? Kaya nga ang relihiyon, binibigyan ng pribileyo yan eh. Oo, Ang tama. kapalit niyan, yung pag-akay dun sa mga tao na sumunod na maging mabuting mamamayan. Yun. Kasi pag mabuti kang naniniwala ka sa Panginoon Diyos, yun ang susundin mo, yung aral ng Panginoon Diyos, na lahat naman yun, aral na makatutulong sa isang tao para maging mabuting mamamayan. Tama. Law-abiding citizen. Oo, maging law-abiding citizen ka. Imbes na nandito yan, yung mga tao na yan, nakatutulong sa ekonomiya natin. Dito nagpapatayo ng mga mansion Sa Batangas, pumunta kayo, ang lalaki ng mansion. Parang yung mga nandito sa mga mamahaling subdivision dito sa Maynila, sa Metro Manila. O yung mga OFW, mga kadalasang may-ari. Yung mga saan ba pinatayo yun? Dito. Saan binili materialis nun? Dito. Dito nagbigay ng Pilipinas, trabaho sa oo. mga construction workers. May mga construction worker na nagtayo nun. Tama. Nakakatulong sila. Pagkatapos sasabihin mo yung balikbayan, Smuggler sila. pati yung padala dun sa mga kaibigan, pamilya, mga mahal nila sa buhay. Pati ba naman yun Kurakura. aasarin ninyo? Buraot. Asar talaga itong mga ito di ba? Buraot. Di ba pag nagbigay ka, marsaya ka, di ba? Oo. Kasi marami ka mapapaligaya, di ba? naalala Marami ko. kang... pag napapadalan tayo ng mga listener, tuwan-tuwa tayo. Oo. Hindi lang tayo, sila rin tuwan-tuwa sila. Oo. Kasi nakapagbigay sila. Hindi ba? Yun dapat ang pakiramdam mo, tapos sasabihin mo, tax, di asar. Oo. Ha? Parang yung inaalmusalan natin dito. Araw-araw ka nag-aalmusal dito. Araw-araw, kulang yung binibigay sa'yo. Laging mali order mo. Hindi na naka-perfect. Hindi ba? Tapos sabi ni Lina, batasuhan niya yan Hindi lang naintindihan. Ba, ginawa mo pa kaming mangmang. Kasi may batas daw noon pa. Kailan pa yung Peter? Matagal na yon. 1978. 78. Martial law. Isipin mo ako, nagbiyahe ko ng Japan bilang OFW, entertainer. 76. Hindi ba? Oo, tama. 76, 78 yung batas daw na yon Oo. na kinakailangan magkaroon ng mga random inspection o inspeksyonin yung mga bagahe ng balikbayan. Unang-una nga, sinasabi ni Peter noon, martial law yun. Oo. Nung gawin yung batas na yon. Hindi yun Ang importante, ano ba ang layunin o intensyon ng batas na yon kung bakit ginawa yon. Yung ba ginawa para hatawin mo ng pagbabayad ng buwis yung mga OFW? Ayun. Hindi naman Ginawa yung batas na yon para sa seguridad. Tama. Hindi ba? Sa seguridad at laban sa krimen. Alam niyo naman, yung sinasabi ni Lina, may nagpapadala raw kasi, yung kalas-kalas, Na baril. kalat-kalat pinadadala by spare parts, di ba? Kinakalat, hinahati. Yun ang ginagawa sa mga balikbayan boxes para makapagpuslit na mga baril. Oo. Hindi na problema yun ng mga ibang OFW. Ha? Oo, Ang may tama. problema na nung kayo. Kaya nga may customs Kaya nga may pulis ang customs Kaya may law enforcement ang customs Para kayo ang sumugpo doon sa bakuran nyo. Tama. Sa nangyayaring mga katarantaduhan sa bakuran nyo. Otherwise, buwagin na natin yung customs. Ayaw nyo pala ng responsibilidad Tanggalin na. Pagka sige. ipapatupad ninyo yung responsibilidad ninyo para kayo si Francis Tolentino, Naku po. magpapanggap kayo, nagtatrapi kayo dun sa C5. Oo. Lilipat ka dun sa Mega Mall. Isira ulo mo, di ba? Oo. Nilagay kita dyan, chairman. Oo. Ha? Traffic Hindi enforcer lang pala gusto Ang niya. ginawa mo, chairman. Nagpangsyon ka, hindi chairman Ano? Chairman Yeah. Nakihati ka rin sa kwan Oo.
Trabaho na iba. Naki-one for you, one for me ka. Doon sa pangungutong. Nako po. Imbes na ang atupagin, traffic. Oo. Saan ka na, saan ka nakilala? Oh, yan. Sa Kotong. Oo. Kotong. Traffic enforcer, MMDA traffic enforcer plus Kotong equals Francis Tolentino. Tapos tatakbo ka pa senador. Nako po. Bilib ako sa'yo. Oo. Wala namang nagawa, ano? Ba, hindi. Bilib ako sa kanya. Oo. Sipin mo, may tapang ka pang tumakbo. Aba, hindi karaniwang tapang yan. Mas matapang ka ng di hamak kay EPJ. Oo. Di ba? Pagdating sa ganyan. Oo. Isipin mong puro kabalbalan ang ginawa mo sa MMDA. Tapos tatakbo kang senador. Tapos ginagastos pa yung pondo ng MMDA para doon sa mga advertisement niya, no? Oh. Di ang tapang nga. Ang tapang nga. Para saan ba advertisement na yun? Nangyari ni earthquake drill, alam na, ginawa nga ng mga tao. Para saan pa yung advertisement na yun? Ang uso ngayon talaga, patapangan eh. Kahit saan eh. Sa customs. Si Lina, ang tapang. Tapang lang. Isipin mo, ang tapang ng apog mo. Pag initan mo yung mga OFW, pagpilitan mo pa hanggang ngayon, samantalang katakot-takot ang negosyo mo dyan sa custom. Ang tapang mo, di ba? Tama. May batas na nagbabawal yan. Ang tapang mo. Bawal yan eh. Di ibig sabihin, pag ginawa mo yan, umupo ka dyan, conflict of interest yan. Ibig sabihin yan eh, talaga matapang ka. Naghahamon ka, para mo sinasabi, demanda nyo nga ako. Gusto sumikat, no? Hindi ba? Sumikat Ang tatapang eh. Sumikat siya for the first time na sumikat na customs commissioner na ganyan, ano? Ito naman DTI, isa pang gunggong at kalahati rin yata ito. Yung si Di Magiba ba yun? Oo. Ngayon magigiba na to eh. Undersecretary. Undersecretary. Oo. Akalain mo, ang sabi niya, mag-ingat kayo anya mga fly-by-night na mga forwarding service. Oo. Na binlacklist namin, baka diyan kayo kasi magpapasko, baka diyan kayo makapagpadala ng mga kuwan nyo. Binlacklist mo pala, bakit makapag-ooperate yun? Sana kung binlacklist mo, sinigurado mo na may closure. na hindi na makapag-ooperate yan. Di sino may kagaguhan doon? Di kayo rin. Saan mo gustong pumunta? Doon sa kumpanya ni Lina. Hindi ba? 21. Dapat yun ang cancelin mo lahat ang lisensya nun eh. Oo. Di ba? Oo. Yung DTI na yan, dapat doon ka sa mga kumpanya ni Lina pumunta at lagyan mo ng closure order. Ipako mo rin yung karatula. Sarado na to. Wala na. Makapal ang mukha nito. Di ba? Oo. Labag sa batas yan. Ang hirap eh. Nananawagan ka, Kesyo. Ika nga, may mga blacklisted na fly-by-night. Nako. Sipain kita dyan. Ha? Para lang sa LTO yan. LTO. Bawal ang fixer. Oh. Huwag kayong makikipag-usap sa fixer. Bakit? Ba't hindi nyo hulihin yung fixer? Para walang makausap. Diba? Ang totoo, kasabot nila yun. Oo. Para pag ikaw ay napunta sa fixer, hindi mo sila masisi. Sabi ko sa'yo, bawal eh. But in the first place, bakit may fixer doon, di ba? Puro. Para rin sa mga pulis. Oh. Ingat sa mandulukot. Ingat kayo. Ingat sa oldapper. Ba't di nyo hulihin? Alam nyo pala maraming mandulukot dyan. Yan ang mga kalukuhang Puro nakalagay babala dyan. eh. Puro babala. Pero alam nyo Bahala kayong mag-ingat. Parang ganun eh, no? Tama. mag-ingat sa plunder. Plunder tuloy. Kaya pala sila nag-ingat doon. Mag-ingat sa snatcher. Alam nyo marami snatcher. Ba't di nyo hulihin? Yung iba kasabwat. Tama. Yan, mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, ang oras po natin, meron na po tayong 27 minuto makalipas ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy.
Magpapatuloy po tayo ngayon po pala ay Agosto 31. Oo. Berna bukas. Alam niyo ba na marami nakakalimot dito? Ito pala ay ika-6 na death anniversary ng yumaong ka Eranio Manalo. G. Manalo. O ba't nakalimutan ito? Kung nabubuhay ngayon yan, 90 anyos. Hindi ko, kasi 1925 pinanganak yan eh. January 2, 1925. At yan bata pa. Talagang dumaan na sa hirap. Kasama niya tatay niya, kapatid na Manalo. At nung panahon ng Hapon, talagang nakaranas ng panggigipit yan. Diyan sa Ilang Taiwan. taong anong panahon ng Hapon? Wala pa ako noon. Lang yung tatay ko. Yan naman, may personal akong dyan, karanasan. Naging teacher ko yan eh. Yan, madaling araw nagtuturo. Binubliga kami lahat. Alas 4, narito kayo. Ito nasa dyaryo po kasi. Kung hindi ho nalabas sa dyaryo, maaaring nakaligtaan din namin. Ito, ginugunita. Mabuti pa itong, sino ba itong ka-baby and Representative Eulogio Amang Magsaysay ng AVE Party List. Yan, no? Ha? Party List. So sila nag-place ng advertisement? May sila Anunsyo. paid advertisement. Greetings. Bumabati po. Paggunita. Hindi bumabati, kundi nakikigunita. Sa ika-6 na death anniversary ni KRD 6 na taon na. Manalo. 49 years yan na mahala sa iglesia. Ang bait na tao Ang niyan. bait yan. Very accommodating. Ha? Tsaka very close yan. On-hand yan. Kung ang style ng pamamahala niya, on-hand. Talagang nakadikit siya sa kapatid. Hindi, yung yung nakaharap ko na to eh. Napakabait niyan. Ha? Kaibang-kaiba ho eh. Sa iba. Ibang klase. Ito, ibang klaseng tao. Napakabait niya sa kapwa-tao. Meron pa nga akong naalala ko eh. Nawala ako dun sa kabilang, dun sa gobyerno. Yung radyo ng gobyerno. Sa radyo ng buhaya ba yun? Ano? Radyo ng mga bayad na? Ano? Bayan. Radyo ng bayad. Radyo ng bayan. Kailangan magbayad ka ron eh. Wala resibo. Hindi. Resibo. Alam bang ako'y nawala? May mga inutusan yan eh. Hanapin nyo niya yun. Hindi ko alam, wala akong kamalay-malay, na nakikinig pala. Yan si KRD. Isipin mo yung oras natin dun alas 12. Ng hating gabi. Oo, hanggang alas 2 ng hating gabi. Mantakin mo yun. Nawala ako, wala akong kamalay-malay. May nakapagsabi sa akin na isang miyembro sa Iglesia ni Cristo. Pinahanap ka niya ni KRD. Pumunta ka na doon sa doon sa Central. At sabihin mo doon na ikaw yung pinahahanap. Abay, hindi yung iba noon, yung kung ano man na nangyari, history na yun eh. Ang importante, nalaman ko na ganun siya kabuting tao. Alam mo ba kung ba't ako pinahanap? Bakit? Para daw ako tulungan. Kasi nawalan ka ng trabaho. Oo, ang hindi raw niya alam, ang pagkakasabi sa kanila, ang hindi ko alam kung yung taong yun ginipit o idinimanda. Basta ang utos niya, yan hanapin nyo. Marami silang inutusan eh. Kaya nakarating sa akin makakarating ba sa akin yung kung isang tao lang ang inutusan? Di syempre, hindi naman tayo kilalang tao, di ba? Ang nakakaalam lang siya. Dahil nakikinig pala siya, di ba? Ngayon sabi, hanapin niyo yung taong yan at tulungan. Sabi gano'n, ang hindi ko kasi alam kung yan ginipit o idinimanda. Basta nawala na lang doon sa radyo. Hindi pala niya alam, tinanggal ako ron. Nung tarantadon si Dante Cruz. Walang hiya yun eh. Si Dante Cruz. Naku, nuknukan ng walang hiya yung hayop na yun. Isipin mo ako nakakarosursilyo pa lang, kilala ko na yung
Pagkatapos ginawa sa akin ng gagong yan. Oo. Sa utos daw ni Dante Ang. Ba? Yun ang hindi nila alam. Masyadong malalim, ano. Nainggit kasi daw yung mga commentator. Kinausap si Dante Ang. Ipatanggal mo niya yan kasi panahon ni Gloria yun. Kung maaari, ipatanggal mo yan doon. At kami nasasapawan yan eh. Lugar na kumita kami, hindi kami kumikita dyan sa tarantadong yan. Kasi lahat ng umpukan na puntahan namin, siya pinag-uusapan eh. Lahat pala nakikinig sa kanya. Napapahiya kami ngayon. Yan nag-iisa lang naman yan eh. Yan, madali naman yan eh. Hindi katulad namin, para kami magkaroon ng kamandag, magsama-sama kaming kulukulumpon. Magkumpul-kumpul kaming parang bulok na kamatis. Di ba? At pagkatapos sisigaw kami kahit wala nakikinig. Maniniwala ngayon yung kikikila namin. Sabing gano'n, di ba? Nag-usap-usap sila alam mo Dante Ang, yan lakarin mo. Total naman kumari mo si Gloria. Total naman ikaw publicist ni Gloria. Hindi magtatagal Arroyo. Di ba? Ngayon ang gawin mo, yung Percy Lapid na yan, hating gabi programa niyan eh. May nakikinig ba dyan? Abay, marami! Paano mo naman nalaman? Paano nyo naman nalaman? Ikaw, Kalbo. Ikaw, Dakdak. Anong masasabi mo? Hindi. Kahit saan kami magpunta. Sinubaan niya yung Percy Lapid. Yan. Ayan, sinasabi niya sa radyo. Ganun ba? Hindi, ako, ang sinabi ko sa radyo ganito. Hindi, wala akong pakialam dyan sa sinabi mo eh. Ang magandang sinabi, yun. Yun nandun sa alas 12, hanggang alas 12. Napapahiya eh. Kasi sila, para masabing nagprograma sila, kailangan sabihin nilang, ito niya tinalakay ko kanina sa programa ko. Ganun Di mapapahiya. Kaya ikaw, Dante, ang boss. Total naman binibigyan mo kami. Ikaw ang naghahatag sa amin. Abay, pakiusap namin sa iyo. Pressure mo yung Office of the Press Secretary. Sino ba nakaupong tarantado nung araw? Diyan sa sino ba ang ni Gloria nung araw? OPS. Bunyi. Bunyi ba yun? Yung namatay. Sino? Si Remonde, bandang huli na yun. Bandang huli na yun. Yun yung Rimonde. Oo. Hindi. Hindi, bandang huli na yun. Undersex pa yun nung araw. Di ba naging undersex siya ng PMS OPS? siya. PMS. Hindi. Basta, ang alam ko, ang kinausap nila ngayon. Kaya dito sa media, alam mo ba, ang nagpe-pressure dito, taga-media rin. Kabaro mo rin. Nagsusuppress ng kalayaan sa pamamahayag, kadalasan, yung gobyerno takot yan eh. Sa suppression of press freedom o kaya mga individual. Pero ang gumagawa talaga niya, nagmumungkahi sa kanila na gawin yung panggigipit sa isang media man, media man din. Pag nakatikim kasi ng power, gutom na gutom eh. Ewan ko kung ano pumapasok sa lalamunan nila at naiisip nila yon. Kasi ang isip pala nila nasa lalamunan. Wala sa utak. Kung wala sa lalamunan, nasa tiyan. Di ba? Kaya ang ginagawa, tinan mo yung hataw. Hataw. Ibinabawal yan, yung payagan natin na sinusulatan natin at ni Kajeriap. May kabilin-bilinan sa kanila, huwag kayong magbabasa at bibili niyang hataw sa City Hall. Bawal yan, ha? Manila City Hall. At ikaw, sino ang mga market administrator dito? Halika nga kayo. Yang hataw, na ibinebenta doon malapit sa mga palengking hawak ninyo, pasamsamin nyo. Bilhin nyo lahat. Pakyawin. Kaya mabili hataw eh. Mabili. Wholesale kung bilhin. Magdadagdag na nga kami ng kopya eh. Isang tambak eh. Para nang sa ganon, imumungkahi ko sa patnugutan ng hataw, magdagdag na tayo ng isang truck na kopya ng hataw.
At dyan natin itambak sa City Hall para bilin lahat ni Erap. Oo. O sino nagturo kay Erap? Si Diego. Dating editor ng bulletin. Tarantado yung hayop na yun. Kagalaga. Kundi walang yayan si Diego Cagastian. Tignan mo. Kumita sa akin yan eh. Oo. Hindi ba meron ako nabanatan dyan sa Public Works and Highways na walang hiya? Yung bata ni Mike Bilarde Oo. na si Opet Ungas. Oo. Si Opet Ungas Velasquez. Ungas yan eh. Oo. Mamaya kukwento natin ha. Pagkatapos lang nating ipakilala mga ihatid ang mga mensahe mula sa A-Tri Media Broadcasting. Huwag po kayong alis. Diyan lang kayo sapagkat dito lang kami. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. 8 Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. 8 Media Pro Incorporated. Ang oras po natin mga kaibigan, alas 4:40 na po sa Saudi. Sa Saudi. 5 oras advance yun. Pero dito sa atin, alas 9:41 na. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybright. Bingo your way to millions in Casino Filipinos Grand Bingo Fiesta. Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Bingo date is on September 20, 2 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678, 526-0337, locals 2402 and 2404, or visit www.pagcor.ph. 2,000 mga bagong upuan ang ipinamahagi ng Pagcor-funded Pinoy Bayanihan Project sa 5 pinakamalalaking public school sa Tondo, Manila kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang Pagcor officials at ni TESDA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan Armchair sa mga naturang paaralan.
Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang TESDA ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan production sites. Halos 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng PAGCOR, TESDA, DepEd at DENR sa daan-daang public school sa Caraga at National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang PAGCOR at si Chairman Cristino Naguet Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Hahataw sa balita at komentaryo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. May mga birthday na nakalipas kahapon kasi ang birthday nila. Pero nais po namin na batiin yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan kahapon at saka ngayon, yung mga nagbe-birthday ngayon. Kahapon birthday ni Marlene, yung may bahay ni Bal ng New Jersey. Suki natin yung mag-asawang yan. At saka birthday din po kahapon ni Ambassador Antonio Cabangon Chua. Oy, si Amba. Na dati nating boss naman doon sa kabilang himpilan. Birthday niya po kahapon. Kaya tayo po mga kaibigan bumabati. Narito meron ho kaming munting pagbati mula po sa aming palatuntunan para po sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawang kahapon, especially kay Marlene na may bahay po ni Bal sa New Jersey, nakikinig sa atin, at si Ambassador Antonio Cabangon Chua. Belated happy birthday. Sa mga may birthday din ngayon, kasama po kayo sa aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Tuloy lang natin to yung pinaalala namin dapat nagugunitan ninyo yan Ika-6 na taon. Ika-6 na taong anibersaryo ni Kamatayan ni Eranio G. Manalo. Ito Eranio Manalo. 215 na pumanaw si KRD, di ba? 215, 20, ano? Hindi. 2009. 2009. 2009. 2009. Kaya 6 na taon na ngayon. 2009. Alam mo bang pagkamatay ni KRD, isang taon yata nakaraan, si Mayor Alfredo Lim, sumulat sa Iglesia ni Cristo para ipagpatayo ng monumento si KRD sa lungsod ng Maynila. Simo, maganda yun Oo. Yung plano na yun ni Mayor Alfredo Lim. Sumulat siya Bakit ko alam? Ako nagdala ng sulat Diyan ko dinala sa Quiapo. Yung may kapilya dyan. Quiapo. Ako pinakiusapan ni Mayor Lim na kumare, may padala dahil walang malayata siyang mautusan. Sabi niya, baka pwedeng ipakipadala mo ito doon sa Sinamahan ako nung isang tauhan niya. Dinala ko ho doon. Pero parang hindi yata nila gusto yun. Na makapagpatayo ng monumento para kay KRD. Kasi kinikilala rin ni Mayor Alfredo Lim yung contribution ni KRD bilang isang religious leader. Na naging maganda ang kanyang pamumuno simula sa umpisa hanggang sa natapos niya
hanggang sa pumanaw siya. Napakaganda ng naging pamumuno ni KRD at pakikitungo niya sa lahat ng tao. Hindi ba? Ako nga, isipin mo, kaya ako humanga lalo dyan, di ba? Sino ka ba? Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, isipin mong ipahanap ako niyan. Kahit ba walang nangyari, hindi na importante sa akin yung may mangyari. At sundin yung utos niya o hindi ng mga inutusan niya. Ang naging importante na lang sa akin yung isang katulad niya, isang tao na talaga nirirespeto ng marami, hinahangaan ng marami, yung maalala ka lang. Oo, tama. Di ba? Yun. Napakalaking bagay na po sa akin yun. Ano pa ba yung okasyon na yan na minsan nagpakuha ko ng litrato dyan Kasama siya. Oo. Siyempre maraming, alam mo naman si KRD, medyo, manliliit ka pagka harap mo Oo. Di ba? Ibang klase. Magpapakuha ka ng litrato, hindi yung nakadikit ka kamukha sa politiko. Iba ibang ano mo medyo malayo ako. Doon ko nalaman na napakabait niyan Kalahin mo siya pang umabrisyete sa akin. Oo. Nagpakuha kami ng litrato, Kamay siya. yung kanyang braso, pinasok niya sa braso kong ganun. Ha? Yung bang parang tatay mo siya. Yun na naging pakiramdam ko Hindi ba? Kaya ito pa, ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan kahit pumanaw na si KRD. Ito baka hindi kayo maniwala. Nagpunta ako Sumilip ako doon sa kanyang wake, di ba? Ayan nagkahiwalay kami niyang si Joey Dizon. Diyan ako sumabay Si Joey Dizon Kasi siya nakakapasok siya ron Dire-diretso. di sumabay ako sa kanya. Pagdating sa loob, nagkahiwalay na kami. Siya, hindi na siya pumila Pumila ako pero doon na sa loob. Alam mo ba nung nakapila na ako, may isang tao. Hindi ko kakilala Oo. Nagtaka ako ha. Akala ko may ibinilin ako sa kanya o ano. Sabi ng tao, Kapersi, dito ka na Inalis ako dun sa pila. At dinala ako dun sa mabilis na makakalapit dun sa casket. Sabi ko sa kanya, nung paglapit niya sa akin, sabi ko, kasama ko si Ka Joey. Nagkahiwalay lang kami. Ha? Parang hindi kilala nung tao Sino yung Joey na yun Ha? Sabi, hindi kayo, dito na kayo. Nagtaka ako, ba't alam ang pangalan ko Idinala ako doon, kaya mabilis akong nakasilip doon sa casket ni KRD. Hanggang ngayon, iniisip ko sino ba yun? Ha? May bigote May bigoting tao, hindi ko, daming tao talaga Sa dinami-dami ng tao, isipin mo, halos hindi mahulog nga yung karayom doon sa loob. Sa loob ng templo, di ba? Oo. Templo yun. Akalain mo may humila sa akin na sabi, Kapersi, dito ka na. Ba't ako kilala nung tao na yun? Oo. Si Joey hindi kilala. Ano yung kinausap ni KRD? Yun mo nga yung Percy Lapid na yung pinahanap ko na hindi naman natulungan. Yan ilan lang sa mga kuwano. Siyempre, Naalaala. mataas na tao yan. Yung mga naalala kong iilan lang naman kasing pagkakataon yun Tama. Di ba? Na imposible nating malimutan kung yun nga maraming pagkakataon hindi natin nalilimutan Tama. Yan pa yung iilang mahalagang pagkakataon na yun, di ba? Kaya dapat ginugunitayan wala man lang yatang Bumabagyo. nagsabi ka-6 na anibersaryo ngayon ng KRD, di ba? 6 na taon na pala, napakabilis ng panahon. Ha? Tayo Ikaw, nakaalala. Peter. Ako, Anong pagkakataon meron ka? yan teacher namin yan Alam mo nung araw, paborito ako ni KRD. Ako taga-Dasal. Ba't ano bang grade ka nun? Elementary? Aral kami ng ministerial Nag-aaral ka pala niyan. Nag-aaral ko niya. Madaling araw Nag-aral ka pala.
Sinanay kami yan. Sinanay kami yan. Sinanay kayo. Nung alas 4 ng umaga. Oh? Isipin mo. Gising na yan. Siya nag-uop. Nung araw, Betamax pa yata yun eh. Ang pinanonood namin doon, yung history of the Bible. Diyan matyagayin si KRD, siya mismo operate. At saka yan, pag madaling araw, umiikot na yun doon sa Central. Kaya may mga nahuhuli yung tutulog doon eh. Ang mga gwardiya. Pero mabait. Huwag ka matutulog. Ganun lang. Sa gabi ka matutulog. Pag nahuli pa kita, tuloy-tuloy ka na matulog sa bahay nyo. Pero si KRD, hindi ka naman nalilig. At saka ano yan, very sharp. At saka madaling makatanda. Makikilala ka ngayon. Habang panahon, kilala ka niya. Galing, no? Oo. Yung isa nga, ginawa pa niyang bantay kapilya dyan sa Bago Bantay. Kaya May isa nagpapasalamat lang ako eh. Sabi ko siya, hinila ako nung mama, nung sa wake ni KRD. Alam mo, pinagpasalamat ko. Hindi ako sa paa hinila eh. Sa kamay eh. Sa braso eh. Sabi nga niya, bakit ikaw ang inaatasan laging ano yan? Ewan ko. Baka iniisip niya, lagi kong nakakausap yung nasa taas. Ayan, Yan, si ang Peter. mga- Nag-aral pala si Saka Peter. 49 years yan na namahala sa iglesia. Nang abutin niya iglesia noong 1963, ang mga kapilya nun, bihira konkreto, mga kahoy. Lang siya na namahala, nako. Pinagawa niya lahat. Nagawa niya lahat, halos, ng kapilya dyan sa Metro Manila. Wala ng kahoy, puro konkreto, pinatayo, central, etc. Napakarami. Kaya si isa ng institusyon eh. Isa ng institusyon yan, si KRD Manalo. Kaya maganda sana yung plano ni Mayor Lim, na naipagpatayo. Sabi yata, nung ang naging response yata ng INC doon sa plano ni Mayor Lim, baka magalit yung ibang yung ibang, alam mo na, yung publiko na medyo sarado isip. Ibang relihiyon, hindi pinagpatayo ng monumento, gano'n. Hindi, meron si Cardinal Sin eh. Meron, no? May mga pari nga tayo, may mga monumento. Yung Gumborsa, meron yun eh. Bayani naman yun eh. Di ba? Tinuring na bayani yun eh. Si Cardinal Sin, pinagpatayo ni... doon mo makikita si Mayor Lim, hindi talaga tumitingin sa religious affiliation, political belief, katulad si Cabeltran. Di ba? Yung si Cabel. Crispin Beltran. Inalam ni Mayor Lim kaya niya pinagpatayo ng monumento yon. Nalaman niya nung namatay na yung pala nagkukumpon ng bubong. Sa kabila na siya congressman, abay, tumutulo yung bubong, siya ang gumagawa ng bubungan. At yun ang naging dahilan, ba't siya namatay, di ba? Nahulog sa bubungan. Nakita ni Mayor Lim na mabuting tao ito. Totoong tao ito, hindi ito palsipikadong makabayan. Nationalist, ang daming palsipikado ngayon. Saka yung bahay na yun, alam mo ba, sa housing project yun, na mass housing project. Hindi sa subdivision, ha? Francisco Homes sa San Jose del Monte. Hindi yung mga subdivision na commercial. Iba yun eh. Pang mahirap na yun, housing project yun. Nakita ninyo? NHA. Kaya meron kayo, huwag kayong magtaka. Yan sila Joma ba yan? Meron bang estatwa yan? Wala. Paano? Nandun, nagsasayaw. Sa Switzerland. Netherlands. Sa Netherlands. Kasayaw pa si Aramina. Gusto pa, matambok. Talaga itong bibig ko. Madalas sumusobre. Ba't si Valerie Concepcion? Yan na lang. Si Valerie. Teka, bago natin makalimutan meron daw palengke na naman ngayon. Nakasara na. Saan ba yun? Sinara na. Diyan sa may Dagonoy. Ang nako, Diyos ko. Yan Sa San Andres. Pangalawa na yan. Yung public market ng San Andres, sa Dagonoy yan, di ba? Natatandaan ko, pinagawa pa ni Atienza yan eh. Kumita pa nga si Atienza dyan.
Hindi bali na yun. At least, Hindi niya pinrivatize. hindi niya tinanggalan ng kakainin, ng isusubo yung mga tao doon. Eto ngayon, Ayan. isusubo na lang ho, gusto pa Inagaw. agawin nila. Pinagpauna na ho natin yan. Nauna na nga yung Quinta Market, di ba? Para nga tayong propeta rito eh. Lahat ng sinabi natin gagawin sa Maynila, nangyayari na lahat eh. At kasama yan yung mga pa-privatize daw ng palengke. Di ba yung Quinta Market, inuna na. Pina-privatize sa isang kumpanya na hindi pa nakarehistro, sumulat sa kanila Para kunin yung proyekto. para sa isa proyekto na sila ang magpapatakbo ng palengke. Bilang pribadong palengke. Na pampublikong palengke yun sa City of Manila yun. Ano nangyari? Nung siguradong ibibigay sa kanila kasi nga dami naman ni ERAP talaga yun, yung si Baviera. Ayun, Baviera. Sino ba yung Baviera? Yan po yung nadimanda. Kasama ni Mike Velarde at saka si Villar, di ba? Oo. Pero si Villar lang ang binanata ni ni Lacson, ni Senator Lacson, na si Pay Bataga. Kasi yan, tauhan ni Velarde yan. At yan ang kasama sa dinimanda doon sa C5 at Taga project na sinasabing nagkaroon ng double insertion. Ay bakit yung taong yun na naging co-accused? Sa plunder case labang kila Mike Velarde, yun ang kinuha ni ERAP. Si ERAP di ba kadikit niyan si Ano niya, spiritual advisor niya yun, si Mike Velarde. akala ko plunder niya, advisor sa plunder eh. Plunder advisor. Inutangan niyan si ERAP, di ba? Lahat ng presidente, inutangan niyan. Dito lang siya hindi makautang. Kaya Sa galit. pag-ibig, alam mo bang daang-daang milyon ng utang niyan? Ewan ko lang kung nakabayad na siya. Ano yan? Dalawa yan. Spiritual at financial advisor. Monetarial. Financial. Ganyan. Eto gawin natin. Panalangin natin kay El Shaddai. Babili natin yung ganun. Mga ganyan tirado niyan si Mike Kasi Velarde. ano mo, yung Utusan natin si Opet Ungas doon sa DPWH. Doon natin kasi ilalagay yung pork barrel. Ito na nga, yung palengke, kasunod na, di ba? Tapos nung Quinta, yun, sinara na raw po yung sa San Andres. San Andres Market naman. Sigurado na kumpanya na naman ni ERAP yan. Huwag kayong magkakamali na yung mga kumpanyang umuukupa dyan, nakapangalan sa iba, hindi kay ERAP. Si ERAP yan. Ang nasa likod niyan, tandaan ninyo. Kasi ganyan din ang ginawa niya nung kapanahunan niya eh. Bilang presidente no, nasa Malacanang siya, di ba? At ito mga pala, meron pa tayong announcement. Yung tumawag sa atin si Mr. Divina Gracia ba yun? Oo. Na nagtatanong tungkol sa SS. Ito ang sabi ni Villar, kanina nakikinig ako sa isang programa sa radyo, in-interview siya tungkol dyan. Covered daw po lahat doon sa bill na yon na hindi pa yata na ipapasa. Hindi pa na ipapasa yung lahat ng member ng SS, regardless kung kailan ka naging member, kung gaano katagal ka na. 2,000 pala yon na additional pension. additional. Maliit yun, di ba? Pero ganun pa man, importante yung para sa mga senior citizen. Kaya lang, ang problema ho ninyo, kailan maumpisahan yun. At saka ito pa ang problema ninyo. Sinasabi po ng SS na wala daw silang pagkukunan nung perang yun para ipandagdag. Bakit hanggang ngayon hindi nyo kunin yung ninakaw ni ERAP sa SS? Tama yun. Singilin nyo. Pinababalik na ng ng Sandigan Bayan. 2007, 8 years na. At dapat, itong si Villar, obligahin niya rin yung SS. Kasi inimbestigahan nila yan eh. Nagkaroon sila ng public hearing yan eh. Dapat obligahin niyo yung SS na yung ukil-kilin yung Office of the Solicitors General. Tama. Na dumidepensa
para sa panig dapat ng gobyerno. Mm. Para makuha, Masingil. ma-implement, maipatupad Mm. yung hatol kay Erap na isoli yung ninakaw niya. Tama. Di ba? O di ba ninakaw ni Erap yung pera dun sa SS? At GSIS. Pera ng mga... Kaya kayo, ganyan kayo ngayon. No? Tignan nyo yung matatanda Naghihirap po. na retired na. Pera nila yun. Hindi naman pera ng gobyerno yung nilagak nila ron. Di ba? Bilang membro, pera nila yun na dapat mapunta sa kanila. Ninakaw ni Erap yan, di nyo ba alam? Naku. Yan ang hatol nga sa kanya eh. Sa kaso sa kanya, lahat yan eh. Kinuha niya yung pera ng GSIS. Kinuha niya yung pera ng SS para ibili ng sapi ng stock. Sa stock Stock manipulation. ng kumpanyang BW. BW ni Dante Tan. Para tapos yung sapi doon sa kanila napunta eh. Hindi ba? Tama. Pinabagsak nila yung kwan eh. Yung SS saka yung GSIS eh, di ba? Pinataas muna nila para tumaas, ginamit yung pera noon. Pagkatapos kinuha nila yung pera. Wala na. Sa kanila napunta, di ba pinaglalagyan sila ng stock, mga wala naman silang investment. Nasa pangalan nila, pati si Rene Cayetano nagkaroon dun eh. Ng stock, kung matandaan ninyo. Mga kaibigan, ganun po eh. Naku, sumobra na pala tayo. Oo, ano oras Pero na? may susunod sa atin eh. Meron. Yung mga magagandang lalaking doktor na puro magaganda magdamit. Nakita ko nga pala si Doc Salinel. Oo. Anong gabi ng Sabado yata yun? Diyan sa Blue Bay Walk. Tinawag ko eh. Kasama yung pamilya niya, yung kapatid, mga pamangkin. Pinapasyal niya ron. Nakita ko nakatalikod, nakatagilid. Dr. Salinel yun eh. Yun eh, hindi makakaligtas sa kwan eh. Yung anyo eh. Hindi ba? Kahit nakatalikod eh. Basahin muna natin ito. Si Dr. Charlie Mendez po ang makakasama ninyo pagkatapos namin. Katropan Donald sa Tamaritondo, Manila, itong lipunang ito tunay na napuno na ng masasamang elemento. Lalo na sa masasamang leader. Magkaroon ka ba naman ng gobyernong kumukonsinte sa mga animal na gabinete at talagang mga salot ng lipunan. Kaya ito naging mukha at takbo ng bansang ito palubog sa kawalan. Salamat po. Kung dati ang mukha ng Pilipinas Maynila. Diba? Show window raw yan ang mukha. Ngayon hindi na eh. Ano? Simula nung mawala si Mayor Lim dyan, ang itsura ng Maynila ngayon, yan ang kumakatawan sa puwit ng Pilipinas. Kuyokot eh. Norman Texon, salamat bukas na natin mababasa yan. Dahil kami magpapaalam na. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito si Rose Navenario. Ito po naman si Peter Colastra. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Hatol sa Balita at Komentaryo ni ka Jerry Yap at ni ka Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Susunod na po ang programang Kalusugan ay Kayamanan. Makakasama niyo po si Doc Charlie Mendez. Pagkatapos po niya, susunod ang programang Katapat at Karancho. Kasama po ninyo si Mayor Alfredo Lim at si Migs Hill. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bert Air 21 Lina. Hataw sa balita at komentaryo.